day sa inyo, Sir Angelo. Ako nga pala si Kulogat and Abela, and sa araw na to, pause. Wait lang. Anong date na ngayon? Anong date lang ngayon? Wait lang. Naglaro na lang pala ako. Uy! Sige dong, gawin mo lang yan. For 4 months yan, di pa nagsisend ng Di ba na? Gagawin ko na lang. So, ayun na nga. Lakad-lakad tayo. Yung nangyari pala, no? 4 weeks tayo din nagpasa. Bakit ba? Well, actually, natapos ko siya, no, sir? Sensya na talaga, sir. Natapos ko siya, pero di ko napasa. Kala ko deadline na talaga. Well, yung deadline nun, August 3. Tapos, August 2 ko siya ginawa. Tapos, di ko na-send kasi late na talaga. Natulog na ako nun. At ngayon, gagawin ko ulit siya. Tapos, nakalimutan ko siya actually. Hindi lang ako sure, baka gagawin ko siya step by step kung paano ko at natuto at siya explain. But, ngayon, ako nagsasabi siya, sir, magandang video na to. Ginagyan ko ng idea. After mga ngayon, tawag nito, mga 20 minutes, 30 minutes, naalala ko na. Anak ko yan! Congrats, Sir Pogi. Ay, grabe! Ito na. Paano ba maging, what if maging kayo? Ay, joke lang. Kuya, walang ganun. Grabe. Paano na tayo mag-extract ng square root? How to extract a square root? Okay, kailangan muna natin ng problem. Okay, let's give a problem. Variable equals at saka yung, kasi nag-focus variable equals at saka yung problem natin. Okay, meron na tayo yan. Ibibring down natin yung variable. Tapos, lagyan natin ng square root symbol. Okay, tsaka ng equals. Okay, meron na tayo yan Ibibring down mo lang rin yung 49. Lagyan mo na square symbol at tsaka yung plus minus. Okay, hindi ko napansin masyadong mano. Lagyan natin yan. Pagtapos yan, nasa part na ganyan, tapos ka na. Well, ibibring down mo lang yan 2, pero wala yan 2 kasi nakuha mo na nga square root nito mismo. Okay, bigyan natin yung x plus tsaka yung plus minus kasi di na natin kung alam kung positive ba siya or negative. Tsaka ilalagay na natin yung square root ni 48, which is 7. At ayan na, ganyan ka na mag-extract. Well, magbigay pa ako isang problem. Kung ganito, well, hindi pa naman tayo sa mahirap-hirap, pero iba siya. Okay. Well, let's do the same. Pero 25 naman. Do the same. Madali lang. Bring down mo ulit yung 2. Bring down mo ulit yung tawag nito. Bring down mo ulit yung 25. Lagyan natin ng bubong, which is yung square root sign. Tapos, pagtapos yan, tapos ka na. Baliktad. Parang i-copy and paste mo na lang. Tapos yung square root nito, lagay mo dito, which is yung 5. At saka ito naman, wala na to. X na lang. Well, nagulit ka na. Okay, yan na. Well, what if naman kung wait lang, may dadaan. May dinosaur nga naman Ba't may dinosaur dyan na ikaw? Sige, what if naman kung quadratic? Paano naman kung ganito yung problem mo? 2, tapos close parenthesis, open parenthesis, 5, tsaka 2 equals 32. What if ganyan naman? Aray ko! Kanina, ganyan lang tayo, diba? Tapos, ganito na. Grabe yung jump. So, dali lang yan. Una natin gawin is i-divide natin. Okay. I-divide natin. Divide both side by 2. Gawa ka lang ng line. Kuha ka ng 2. At saka yung equal niya is, ano kaya? Take a guess. Joke lang. Divide natin. Divide 2. Tanggalin mo na yan. Ito, kikip mo yan. Bali, ang ginawa mo lang is, dinivide lang natin to, tapos tinanggal mo lang yan. Okay. Lagay na natin tx 5 plus 2 divided by 32. 16. Okay, nice. So, meron na tayo. Ano naman gagawin natin dito? Well, doon na natin hanapin yung
square root ni ano. Ito, may square root ba to siya? Yes pa. Okay. Lagyan natin yung whole nila. Yes. Tapos i-copy and paste lang natin. Yes, sir. Pero this time naman, may ulo na yung 16. Kasi mark check na natin eh. Alam na natin kung ano mismo yung lalalabasan. Lalagay na lang natin to. Bari para sa akin, madali lang siya. More on common sense na lang para sa akin. At saka naintindihan. At saka pag-intindi. O ano yung divide ni 12? 4. Ayan. Kaya mismo. Di ba ang dali? Para ako nga, sobrang dali na. Iba na ako explain kasi ganun na lang talaga siya. Wait lang, may dadaan ulit to. Tama na dinosaur. Uy, tama na pa eh. Okay, next up naman. Paano naman natin yung last part? Yung last part naman is finding the solution of roots. Dito tayo sa una. Okay. Well, may 4 tayo, di ba? Lagyan natin yung po, yung x. X minus 5 equals 4. Yun na. Dapat kasi maayos eh. Maayos yung gawa mo. Dapat binigay mo yung tama para makuha mo. Ay, tama na napipira na dito siguro. Iba na ako. Ano, dapat yung pag-solve mo, alam mo. Okay? Ito na, paano na tayo maghanap ng solution? Copy and paste na natin to. Tapos, okay. Wait lang. Okay, going back. Di ba, meron na tayo ito, which is yung x minus 5 equals 4. Babaliktarin mo lang yan. Nalagay natin yung x equals 4 plus 5. Oh, x. Ano yung solving yan? 4 plus 5. 4 plus 5. 9. Okay. Yan yung unang roots. Tapos dito naman second. Meron tayong copy lang rin. X minus 5 equals negative naman to this time. Negative 4. Tapos, x equals 4 minus plus 5. Okay. Ano naman yan? If negative naman siya, paano natin sa solve? Since maliit si negative, then mananalo yung positive. Oh, di 1. 1. Para, at yun na, since ganun lang siya kadali, ganun kadali kung paano mag-solve ng square root by on quadratic expression. Okay, thank you.